flows through all the generations. His favor, His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. In every season, His provision. He is more than enough. More than enough. His forgiveness gives freedom. Chains are falling down. His favor, His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. Come on, lift your hands. You've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. Hallelujah, God. Woo! Oh God, to you I give my praise. Are you ready to dance for the Lord today? Come on, say I give my praise. I give my praise. I give my praise. Woo! I give my praise. I give my praise. Come on, give Him your praise. No, mangyari na po na manatiling nakatayo. Wow, what a worship. No, naramdaman niyo ba ang presensya ng Panginoon? Amen. So, dire-diretso na tayo. No? If you are having this element right now, please take hold of it. Meron na ba kayo din ganito? Yan. So that our ushers and ushers could provide you with one. Andiyan na po. Yun. So, since gusto ko munang i-welcome ang bawat isa. It's first Sunday of February. It's Love Month. Ang iba nakapula. Wow. Happy Valentine or Happy Hearts Day. I'm sorry. Happy Hearts Day. This is your home. Sabi nga sa Psalms 133, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No, pag tayo doon nakakaisa, for there, the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Naniwala ba kayo doon na sa ating pagtitipon, may blessing na kaagad ang Panginoon? Amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Hallelujah. Since this is first Sunday, no, it is time for the Holy Communion. And every time we do this, no, I keep on reminding everyone to be right with God. No, kaya ang alam ko ang iba sa inyo ay nakahingi ng tawad, no, pagkagising pa lang, no, at ngayon ay bibigyan po tayo ng 1 to 2 minutes to ask forgiveness from the Lord, just for sure. Kasi ang gawaing ito ay hindi basta-basta, no? May kaakibat itong blessing, pero may kaakibat din itong curse pag hindi natin sinunod. Kaya let us all ask forgiveness from the Lord in 1 to 2 minutes.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Sabi mo nga, if you confess our sins, you are just and faithful to forgive us with all our unrighteousness, Panginoon. Thank you that your hands is stretched wide open, Panginoon, for us to be received by you in this sacrament, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, for making us worthy of this sacrament, Panginoon. Hallelujah. Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke this and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Allow me to pray for you. Lord, maraming salamat for allowing us to be partakers of this communion, Panginoon. Holy and pleasing into your sight, Panginoon. Thank you, O God, na muli mo pong ipinalalas sa amin ang dakilang sakripisyo ng iyong anak na sa Jesus sa krus ng Kalbaryo. Patuloy na hindi namin malilimutan, Panginoon, ang dakila mong pag-ibig, Panginoon, na wala pang nakakapantay, Panginoon. At ito yung utos mo, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ay aming nagkakaisang gawin, Panginoon, ng pag-alaala sa iyo, Panginoon. Thank you that in this sacrament ay patuloy mo kaming pinapalakas, Panginoon. You are united with us and us in you, Panginoon. Thank you for this intimacy, Panginoon, na patuloy mong iginagawad sa bawat isa. At sa aming pagkikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, Panginoon, amin pong hiling, Panginoon, na maging totoo ang iyong mga salita, Panginoon, that indeed your words are light unto our path and a lamp unto our feet, Panginoon. Patuloy na umalingaw-ngaw, Panginoon, at patuloy na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong banal at makapangyarihang salita. Ang pakay, Panginoon, ng mga salitang ito sa aming mga buhay. Let your works be done, Panginoon, in our midst, O God. And change us, Panginoon, if you will, O God. Thank you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. All will say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede na po makaupo. Thank you, God. Wow, kamusta po tayong lahat? Today, we will be talking about treasure. Wow. So when you hear about treasure, ano po ang sumasagi sa inyong mga isipan? What is the first thing that comes into your mind? Hello? No, ito ba yung mga riches natin? Or ito ba ay yung mga tinatangkilik natin? Ito ba yung mga works natin? Yan ba yung riches natin? Or ito ba yung mga laman ng ating mga bank account? Ganun ba? All of these are materials. And alam niyo mga kapatid, if you are just thinking of treasure as material, no, I come to tell you na medyo malungkot yon. Amen? Kasi most of the best things in life are immaterial. Amen? Usually, ang mga magagandang bagay na ating matitikman sa mundong ito ay hindi material. Amen po ba? And yun pong pinapaalala lagi sa atin ng ating Panginoon. Ano ba sa iyo ang kayamanan, kapatid? What are that greatest treasure that you have? Ano po yung mga bagay na dinidesire mo? Ano po yung mga bagay na nag-o-occupy ngayon ng iyong mga isipan? No? Kasi sabi ng Panginoon, where your treasure is, there will be your heart as well. So, alam nyo,
hindi lang material, no, ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Actually, mostly things that has eternal perspective. But don't make no mistake, no, of what I'm saying, dahil marami din namang mga material na bagay ang gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At kasama po yun sa gusto niyang maranasan ng bawat isa sa atin. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Pero dapat malaman natin that material things are temporal. Amen? So gagamitin natin po ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And let us concentrate, on the real riches, on the real treasure, na sana ay maunawaan natin ang panalangin ko sa pamamagitan ng message na ito. So ang atin pong sermon sa umagang ito ay pinamamagatang, What is your greatest treasure? At may subtitle din itong, Treasuring Your Treasure. So hindi lang natin aalamin ngayon kung ano ba dapat ang ating greatest treasures, but we will also try to learn, no, kung ano ang mga kaparaanan para ma-preserve natin, para maprotektahan natin ang treasure na mayroon ang bawat isa sa atin. Amen? So, today we will be using one of the shortest parable of Jesus, if not the shortest. And our sermon will come from the greatest sermon ever told. At ito po yung Sermon on the Mount. And of course, ito ay galing mismo sa mga bibig ng ating Panginoon. No less than our Lord Jesus Christ. So, our text will come from Matthew 13, verse 44. Ang title nito is The Parables of the Hidden Treasure. Actually, may dugtong yan and the pearl. Pero ang kinuha lang natin, yung parable of the hidden treasure. Sabi dyan, the kingdom of heaven is like a treasure. Wow! No, hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. So para lalo nating maunawaan, ay i-translate natin sa Tagalog para mas mayroong impact. Sabi sa Tagalog, ang paghahari ng langit ay katulad ng natatagong kayamanan sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niyang itinago ito. No? Sa ibang salin, muli niyang ibinaon ito. No? Dahil sa kagalakan, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Wow! So it must be a valuable treasure. Now for that person to sell everything he has, no, just to protect, no? Diyan kasi dapat nating maunawaan na ito ay sinabi ng Panginoon during ancient times where banks are not yet available. So wala siyang pagtataguan ng kanyang tinasabing valuable na kayamanan kung hindi ito ay kanyang ibabaon ulit. Ganun po yung way ng pagtatago nung araw. No? Kaya nga, very effective ngayon ang mga metal detector. No? May mga ngayon, may mga iba bang mga grupo na talagang pumupunta sa mga bundok, no? Nagbabakasakali kung may mga nakalibing pang mga kayamanan. Because that's the way treasures are hidden in the past. No? So, in the same way, ganun din ang sabi ng Panginoon dyan sa kanyang paghahambing o sa kanyang parable of the hidden treasure. Ibig sabihin, ito'y ginawa ng isang tao after he discovered that valuable treasure para ito'y mapoprotektahan niya. No? Kung kayo po ay may kayamanan, what do you do, no, in order to protect that wealth? No? Ano yung ginagawa niyo?
No? Sabi kasi ng Panginoon, no, in Matthew 6:19 to 21, this is what the Lord advised us. Do not store up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. In verse 20, but store up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Ito yung binasa ko kanina, no? For where your treasure is, there your heart will be as well. So mga kapatid, ulitin ko, ano ang mga bagay na iyong pinaprioritize sa mga oras na ito? Ano yung mga bagay na handa mong ipaglaban, no? Bilang iyong kayamanan? Ano ang mga bagay na gusto mong paglaanan ng oras dahil naniniwala ka na ito ang magbibigay sa iyo ng tagumpay? No? Are you still clinging on, no, to the material things in this world? Or do you believe in the word of the Lord? No? What can you do to treasure kung ano man ang treasure na mayroon ka ngayon? Halimbawa, mayroon tayong kayamanan, no, na pera. What do you do with your money in order to protect it? Ikaw ba ay katulad ng taong ito na kailangan payungan yung pera para hindi mabasa? Yan ba ang way mo ng protekta ng iyong kayamanan? Ganito. Ha? Ganun ba tayo? Or mag-hire tayo ng isang squad ng mga sundalo para sigurado na walang makakuha ng ating kayamanan. No, yung taong nakadiscover ng kanyang kayamanan, nilibing niya, di ba? Tama po ba? Alam mo, naalala ko rin sa probinsya, nang ako po'y bata pa, hindi ko makakalimutan ito. Ang house namin dati ay, it is made of bamboo. Yung mga haligi niya. No? Tapos sa nipa, yung kanyang tawag dito, yung kanyang bubong, at mga pawid lang, yung kanyang mga, yung kawayan na tinadtad. No? Yun yung kanyang mga dingding. Alala ko, na isa sa mga haligi ng aming tahanan, nilalagari. Nilagari ni tatay, nilagari niya gano'n, no? Tapos, nakita ko talaga, doon niya pinapasok yung kanyang mga barya, no? Pati yung mga buo, no? Gusto ko sanang, ako kasi may kapilyuhan dati, no? Kung kailangan may masungkit, kailangan masungkit yan, di ba? Pero hindi na susungkit, yung liit kasi ng ng butas. Mahalata kung maglalagay ka ng mga ng mga panungkit para makuha mo yung mga buo. Grabe 'yun. No? Nagulat ako nung, di ba, tinatanggal na, no? Kasi kailangan mong lagarin din sa baba, no? Kung mapuno na siya para mabuksan mo siya, no? Nagtataka ako, ang kasunod na naman doon na naman sa kabila. Kaya pala, bakit umuuga yung bahay lagi? Kasi pala ay nauubos na sa kakalagay ng mga bamboo na mga coin na bank. No, alam mo po yun, no? Tumatawa tayo, pero ito yung kalakaran ng pagpoprotect ng pera noon ng mga magulang natin. Sa probinsya, tama po ba ako? O ako lang nakaranas nun? Ngayon may mga piggy bank na, may mga steel na nilalagyagan, pero during that time sa atin, tanggapin man natin o hindi, naglalagari, naubos na yung haligi, no, sa kakalagari. Minsan, ang mga nanay, para pag na-discover na, no, ang mga nanay nilalagay na sa ilalim ng unan. Sabi ko, bakit hindi nagagalaw yung unan na to? No? Ayun pala, mayroon pala doon hidden treasure. Doon sa baba, yan pa naglalagay. Ang iba naman sa medyas, no? Ang iba naman sa mga underwear. ang iba naman naglalagay na ng mga hidden pockets. Sino sumusuot pa ng hidden pockets? Alam nyo, when I was young, hindi ko malilimutan talaga. Sobra talaga akong pilyo talaga when I was young. No, kasi kami ay siyam kami, ang dami namin, di ba? Akong pinakapanganay. So kung hindi ka magdidiskarte, kasi nakatakal yan eh. Kaya kung ang ulam ay ganito lang, kailangan isa-isa kayo niyan, no?
Ang ako kasi ay medyo may ano talaga, no? May gusto talaga makabenta ha. No, ang ginagawa ko, tinututong ko yung ano, no? Yung kanin, tinututong ko 'yan. Para sigurado na may matitira. So lalagyan ko ng tubig, mayroon na kaagad ako, the advantage na kaagad. Natakal na lahat eh. 'Di ba? So yung tutong na 'yon na nilagyan ko ng tubig, akin na 'yon. So ano na ako? Advantage na kaagad ako sa kanila. Ganun ako nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, gusto ko laging abante ako sa iba, no? To the point na pag natutulog na ang lahat, no? Natulog ng lahat, 'di ba yung mga pantalon ng tatay natin nilalagay lang yun sa may haligi, nilalagay doon, no? Pako nilalagay doon. Gabi mga 12, ano 'yan, matutulog ako ng maaga para alas 12 ng gabi, babangon na po ako, tulog ng lahat. Gagawin ko, gaganyan-ganyan na ako na doon. Kukuha na ako ng barya doon, tapos matutulog na. Isang gabi, tinignan ko, bakit walang barya? Pero parang, nung sinabi, may pera daw siya eh. Tinignan ko, nandun dito sa may, di ba may pantalon na mayroong dito, may doble, doon pala nakalagay yung kanyang buong pera. So kinuha ko na yon. Tulog na agad si Boy, tulog na agad siya. Tapos di nung umaga na, nagkagulo na lahat. Saan ang pera ko? Inisa-isa na, nakatayo na lahat ng magigising. Siyempre, ako tulog. Ako lang hindi suspect. Kasi tulog pa ako eh. Paano naman tulog yan? Paano naman kukuha yan? Yun pala, nakatulog na, di ba? Ganon ang ating mga utak pag wala pa tayo sa Panginoon. Salamat na lang sa Diyos at ako'y nakakilala sa Kanya. Amen? So, that's the way we protect what we value. Amen? So, ang iba nga dyan ay, sa ngayon ay maganda na, no? Kasi nga meron na tayong nasa GCash na. Ang iba, sino nagtatago sa GCash? O, delikado yun, no? Sa ngayon, delikado kasi nga may nawawalan. No? Kahit sa bangko ngayon, medyo wala ka ng security, di ba? No? Lahat ng material things seems to be fleeting right now. Kasi alam naman natin ang totoo. Lahat sila ay temporary. Only the things of God will last forever. Amen? Kaya asamin natin ang treasure na makalangit. Kasi lahat ng treasure ngayon na ating pinag-uukulan ng pansin, hindi ko sinasabi na hindi na tayo magtrabaho, hindi na tayo magpapalobo ng bank account natin. I'm not saying that. God is not against your bank account. God wanted us to realize na may mas matindi pang treasure aside from the material things. Dapat laging under ang material sa spiritual. Amen po ba? Ayun lang hinihiling ng Panginoon. Si David, he lived a kingly life. Grabe, napakayaman ni David. And yet, kinaluglan siya ng Panginoon. So, hindi naman totoo na pag may pera, hindi ka na mapunta sa langit. In fact, ang may pera, ibig sabihin nun, isa rin yun sa mga evidences that God is pleased with your life. No? Kasi remember that God is sovereign. No? Kung sinong gusto niya payamanin, yun ang payamanin niya. Wala po siyang we cannot question His sovereignty. Baka iba naman ang pakay ng Panginoon sa'yo. No? Napakaraming mga Kristiyano who died materially, not sufficient, but napalagay ko, ako naniniwala, na ang isang Kristiyanong tunay ay mayaman sa Panginoon. Amen? Mayaman sa ibinibigay ng Diyos na spiritual na mga blessings. Not necessarily materials. Bonus na lang yan ang sinasabi nating materials. Sabi nga, the Word of God, and those who believe in Him, yan lang po ang mananatili, magpasa, walang hanggan. Kaya dapat asamin natin ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Today, we will be answering the questions na ating pinost as our title. What are our treasures? And second, how do we treasure or protect these treasures? Sa Biblia, napakaraming mga treasures na sinabi ang Panginoon, lalong-lalo na yung mga spiritual gift
na sinashower niya sa bawat isa. But today, we'll just be talking about two of the greatest treasure na dapat mayroon ang bawat isa sa atin. And if we have these treasures, alam nyo, everything will follow. Kaya makinig po tayo. Number one is Word of God. Wow! Word of God. Salita ng ating Panginoon. Sabi sa Biblia in Proverbs 7:2, actually this preaching was birthed, nanganak ito dahil sa aming devotion. No? Ang devotion kasi namin, family devotion, is Proverbs. So when we reach Proverbs 7, yun din yung time na nagpe-prepare ako ng sermon na ito. At nabasa namin doon, yung verse 2, sabi dyan, "Obey me and you will live. Let my instruction be your greatest treasure." Wow! Dapat daw ang isang Kristiyano, ang greatest treasure niya ay ang salita ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano ka-powerful ang salita ng Diyos? Wow! No? Everything that you can see was created by the Word of God. Alam ba natin? Sige, palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Maybe takot tayo sa word ng ating misis. No? Kung may mga dito. Maybe if we are husband, no, or we are wives naman, baka isang sabi ni mister, baka takot na tayo, baka umikot-ikot na tayo. Or maybe tayo yung parents na pag may hiningi yung anak, ay hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Because the word of the child is powerful. Na pag sinabi niya, parang gusto mong tugunan ka agad. No? Tama po ba ako? No? Or maybe somebody who is dear to you, pag nagsalita ay parang ito na ay itinuturing mong totoo. No? At wala ka ng investigasyon na iba because sa iyong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. That's how powerful human words are. Sabi nga sa Proverbs, no, that the power of death and life lies in the power of the tongue. Most of us ay nandito dahil may ginamit ang Panginoon para maiparating sa iyo ang Kanyang salita. No less than our faith comes from the Word of God. Sabi sa Romans, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Panginoon dahil narinig natin ang salita ng Diyos. No? The Bible, no, na atin pong laging napapakinggan. We do not worship the Bible. The Bible is not our God. Alam ba natin yon? No, wag niyo gawing anting-anting to ha. Ang iba ginagawang anting-anting, di ba? This is the Word of God, but unless it is written to you, I mean it is spoken to you, and you saw it, it will not have no power. No, it will have no power. Pag binasa na, ito, libro lang po ito na nakalagay dyan. Wala po yung kapangyarihan. Pero pag kinuha mo po yan, at narinig mo yan kay pastor, at naapektuhan ka, at ito po ay lumipad, at dumako, napuruhan ka ng salita ng Diyos, it can change your life. Amen? It can move your direction from one wrong direction into a right direction. Amen? No? It can save you, actually. Hello? That's the power of the Word of God. Amen? Titingnan pa po natin. No? Alam nyo, ang Biblia ay sometimes marami po ang nagko-contend. Marami ang kalaban ng Word of God. Because hindi nila napipigilan. No? Hindi nila napipigilan yung pagkalat ng katotohanan. At sana bawat isa sa atin ay lagi tayo magkaroon ng talaga ng devotion
doon sa salita ng Diyos. Kasi alam nyo, ang mga Kristiyano ay hindi lang nabubuhay talaga sa material na bagay. Mayroon po tayong physical, material na katawan. Pero lalahanin natin na hindi tayo material lang. We are not just flesh. Amen? We are more than a person. We are spiritual being. Amen? So kailangan din natin ng spiritual food. Tama po ba? At kung walang salita ng Diyos, hindi tayo mabubuhay bilang mga spiritual being. Kaya maraming salamat na nandito po kayo ngayon. You have heed to the call of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. In Proverbs 2, makikita natin kung gaano kahalaga ang word ni God. Sabi diyan, "My son, if you receive my word and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding." Yes, laging mga if ito, if you receive, if you cry, if you seek, sabi diyan, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. Napaka-James niya, ng kanyang, napaka-Santiago ng kanyang tono. Di ba sabi ng Santiago, kung sino po ang walang kaalaman, humingi sa akin at siya po ay pagbigyan. So if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, God will give it to you. In verse 4, if you seek her, sino ba yung her na ito? Ang salita ng Diyos as as silver. Ibig sabihin, kung pinapahalagahan natin siya bilang ating treasure, and search for her as for hidden treasures, then, ito yung resulta. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Sino dito ang gusto magpalalim sa Panginoon? Sino dito ang gusto maging close pa sa Panginoon? Then, dapat gawin nating kayamanan ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa pagpatuloy in verse 6, sabi diyan, "For the Lord gives wisdom, and from His mouth comes knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly." Because of the word of the Lord, pwede natin itong gagamitin. Sino po dito yung mga gabi na umuwi? Di ba meron mga ganyan, minsan ay pang night shift, and we needed to pass some valleys of death. Sinasabi, madidilim na mga eskinita. Alam nyo, the best way to protect yourself is the Word of God. Amen? Pwede nyo i-recite ang Psalms 23, Psalms 91. Grabe yung Psalms 91, grabe. Ang Psalms 91, yun ang nag-protect sa amin throughout the pandemic. Ang asawa ko ay, nag-house to house kasi DSWD, pero minsan hindi siya nag-positive. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Ako po ay teacher. Paminsan ay pumupunta ako sa school at ako po ay nakipaghalubilo sa mga raming tao. Pero aniniwala ako na dahil nire-recite namin ang Psalms 91 every day for 3 years. Would you imagine that? 3 years na minimemorize namin at binabanggit gabi-gabi ang Psalms 91 as a family. Tapat ang Diyos dahil may kapangyarihan nga ang kanyang salita. Amen po ba? Yes, hallelujah. Sabi diyan, and preserves the way of His saints. Then you will understand righteousness and justice, equity, and every good path. Wow! Gusto niyo ba ng direksyon? Tamang direksyon? Consult the Word of God. Make it your treasure. Alam niyo, we have a lot of wrong decisions in the past. Lalong-lalo na nung hindi pa tayo Kristiyano. And most of them, I have so many decisions that hanggang ngayon, inaani ko ang bad consequences. Kasi kahit naman born again ka na, kung ano yung mga
sufferings na consequence ng bad decisions ng mga sins mo in the past, ay maaani mo pa rin yun. No? Unless, of course, ang ating Panginoon who is full of mercy and grace, no? Ay talagang papalayain niya ang bawat isa sa atin. Sabi diyan, understand righteousness and justice. Preserve the way. Alam niyo po ba na pag ang salita ng Diyos ay i-apply mo sa iyong buhay, you will live long. Sabi doon sa Ephesians, di ba? No? Pag ang isang tao, ang mga parents mo ay iyong ginalang, hahaba ang inyong buhay. No? So alam na natin ngayon na yung mga kasamahan natin na mahaba ang buhay, they must have done something for their parents. Amen? No? Ako naniniwala doon kasi yun ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Napakaraming mapreserve natin na treasure if we heed the Word of God. Mga bisyo, ilang long neck kaya ang naubos mo kung hindi mo nakilala ang Panginoon? Kung hindi ka sumunod sa Word ni God, ilang yosi kaya na kaha ang iyo pang naubos? Ilang bar o ilang mga hindi magandang mga bagay na nagawa mo. Maybe you are now inside a jail or maybe ay kinainisan ka na ibang tao because you did not heed the Word of God. But because you have understood, no, na ang Word ni God is a treasure at dapat ito'y susundin, you have been preserved by the Lord. Amen? You have been preserved by the Lord. Sometimes we feel like the greatest salvation comes to those who are sinners from the time they were born. No, parang lahat na ginawa na nila. And then, when they come to know God, we feel like, wow, grabe naman kalaking salvation mo. But I beg to disagree. The greater salvation comes to those na hindi na kailangang dumanas ng sakit ng kasalanan, ng pain ng kasalanan, ng pagdurusa dahil sa kasalanan. That's the greatest salvation. Dahil in the first place, nakinig siya sa one of the greatest treasure of a Christian, and that is the Word of God. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Psalms 119, Psalms 119 talks about the Word of God. From verse 1 to the last verse. It is also the longest chapter of Psalms. At pag tiningnan mo sa Biblia, parang hati siya. Pag binuksan mo kalahati ng Biblia, parang siya yung makikita mo. No? It is the center of the Bible as we see it physically. Pero sabi ng Psalms 119, verse 72, your instruction are more valuable to me than millions in gold and silver. Wow! Di ba? Si David ang nagsabi nito, no? Kasi alam niya na pag sumunod siya sa Panginoon, yung minimithi niyang gold at saka silver, wala yun. Sabi niya nga, your word, O God, are like spoils. Yung mga nakamkam namin sa aming mga kalaban. Na, parang ganun yung metaphor ng verse na yon. Na sabi niya, no? Yung mga salita ay parang ganun. Na pag nalupig namin ang aming kaaway, dumaragdag at dumaragdag ang aming kayamanan. So every time, mga kapatid, no? Every time na tayo po ay sumusunod sa Panginoon, dumaragdag. Sabi mo, dumaragdag. Dumaragdag. Sabihin mo, dumaragdag. Dumaragdag at dumaragdag ang iyong kayamanan sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya masasabi ko na pag tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos at ginawa natin itong tunay nating kayamanan, tiyak ang ating patutunguhan. Tiyak
ang ating tagumpay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So, how could we protect? No? Paano natin maproteksyonan, no, ang Word ni God sa ating mga buhay? How could we let it stay in our lives? No? Dapat lagi nating minimeditate ito. That's one. And secondly, no, at yun lang naman ang dapat nating gagawin, dapat sinusunod natin. Ina-apply natin ito sa ating mga buhay. Actually, this is the secret of one of the personages, no, in the Old Testament na binigyan ng Panginoon ng tagumpay mula nang siya'y maging leader hanggang sa makubkob nila ang lupang pangako. Ang akin pong tinutukoy ay si Josue. Amen po ba? Sabi ni Josue, no, in Joshua 1:8, no, sabi ng Panginoon, sabi doon, don't let this book of the law depart from your mouth. Depart from your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do, to follow, to apply what is on it. And then, you will become prosperous and successful. Amen po ba? Yun usually yung ginagamit ng mga sinasabi nilang yung gospel, ano ba yun? Prosperous gospel, anong tawag doon? Yung parang lahat na lang ay positive, lahat na lang ay ang natatanggap sa Panginoon ay puro kayamanan. No? Yan yung sinasabi nilang gospel na yan. Yes, the gospel of the Lord is indeed that kind of gospel. Totoo din naman yon. Pero kailangan may balance. Kasi pag full gospel po tayo, hindi lang yung other side, yung atin pong tinuturo. Dapat tinuturo natin lahat. Yung katulad ng kahit dumadanas tayo ng mga pagsubok, no, hindi masyadong yan tinatouch, no? Puro lang pagpapala, ganun lang, no? Pero tayo ng mga full gospel churches, we wanted to exhort and extol everything. Amen? Dahil ang salita ng Diyos dapat ay hindi pinipili. Dapat kahit masakit, kahit may aray. Sabihin nga natin, kahit may aray. Dapat talaga sinusunod natin yon. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And secondly, and ito po yung pangalawa lang, no? Jesus Himself is our greatest treasure. Pag nakuha natin yung dalawa nun, lahat ng minimithi ninyong spiritual treasure ay susunod. Lalong-lalo na ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sabi sa kanta natin kanina, na sobrang powerful, kasi word ni God din po yun. Amen po ba? Na hindi siya nagkulang, totoo, lahat po yun ay nasa salita rin ng ating Panginoon. Ang Diyos na ating sinasamba ay mabuti. Ang Diyos na ating sinasamba, sabi sa Acts, siya ang dahilan kung bakit tayo huminga. Siya ang dahilan kung bakit tayo kumikilos. Siya ang dahilan kung bakit tayo may buhay ngayon. Siya ang dahilan kung bakit nandyan tayo ngayon, nakaupo sa iyong mga upuan. Amen po ba? Kaya dapat, kinukonsider natin siya our greatest treasure. Sabi dyan, in Colossians 1:17, He is before all things, and in Him, all things hold together. So, kapatid, everything that you could ever think, may solusyon dun si Lord. Hello? Sabi ko nga, no, sa mga past preaching ko, the universe is moving. No? The universe is moving. All the planets are moving in its own axis, controlled by God. Perfectly. Pag nagkamali si Lord, ano po tayo? Totong. Kasi malapit na tayo sa araw. Kung umatras tayo kunti, yellow. Yellow po tayo, lahat.
Pero ganun ka-perfect si God. No, na tayo po ay nasa eksaktong lugar. No? Para tayo po ay mabuhay ng maayos, mabuhay ng ganito. No? We are protected indeed by the Lord. Dahil siya nga ang tunay nating treasure. No, alam nyo, in the Bible, no, napakaraming istorya ng mga tao na pinapatunayan na ang Diyos ang siya lang nating kailangan at wala nang iba pa. Kasi when we have Him, everything will follow. No? Si Paul, no, isa sa mga greatest missionary, is considered one of the brightest. No? Nag-aral siya sa isa pinakatanyag na teacher, pero sabi niya, lahat ng yon ng pinag-aralan niya ay walang kwenta. Lahat ng mayroon siya ay walang kwenta. Sabi niya sa Philippians 3:7-8, I once thought these things were valuable. Sabi niya, akala ko ay lahat ng ito ay may kwenta. Pero wala pala. Sabi niya, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yun lang naman palang importante sa lahat. No, kung mayroon ako nito, di okay lang naman. Pero hindi yun ang importante sa lahat. Amen? Ang importante, ang relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ni Pablo, yes, everything else is worthless. Sabi niya, when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with Him. Kaya alam mo kapatid, ano man ang mangyari sa atin, pwede mo ba sabihin sa katabi mo, ano man ang mangyari, dapat kay Christ tayo. Alam mo, kahit man tayo ay dikdikin, kahit man tayo ay madapa, kahit tayo po ay mabuwal, dapat huwag tayo bimitaw sa ating Panginoon. Kasi, ang diablo, ano yan inaantay lang tayo na bumitaw sa ating Panginoon. Pero may pangako, after this, may pangako ang ating Panginoon. Gusto ko munang i-share sa inyo yung kay Moses. Si Moses, sabi dyan ay, when he become of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So, ibig sabihin, dapat, at tagapagmana ng buong kaharian ng Ehipto. At pwede siya humiga sa kanyang kayamanan bilang prinsipe ng Ehipto. No? Pero hindi niya tinanggap yon. Instead, talagang he chose rather to suffer affliction with the people of God. Kasi yun ang tama. Di ba? Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he looked to the reward. Sino po yung reward na yon? Sinong reward na yon? Si Christ. Naalala ko tuloy yung sabi ni Christ kay Pedro. Sabi ni Pedro, ano naman Lord ang makukuha namin sa pagsisilbi at paglilingkod sa iyo? Diba? Sabi ni Lord, sabi niya, I will allow you to be or to reign with me, together with the other elders. Diba? You will stay with me and will give you eternal life. Ibig sabihin, forever and ever with God in heaven. Gusto niyo ba yun? Amen? Hallelujah. Kaya dapat lahat tayo ay masaya. Hello? Kasi nasa atin ang greatest reward. Ito yung sinasabi ko kanina. In 10:28, sabi, I give them eternal life. They shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kaya pag sinabi ng iba at nagtanong sila kung may kaligtasan ka ba, anong sagot dapat? Dito. Kung sasabihin na, tanungin ka kung ikaw ba ay may eternal life na, anong sagot? Amen. Wow, ito aral na aral, no? Alam niyo po, ang eternal life is already with us. Naniniwala ako sa salita niya ng ating Panginoon. Thus, as long as we believe in Jesus Christ and His work
hindi tayo kailanman maaagaw ng dyablo sa kamay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit, sabi ko nga, kahit dik-dik-dikin ka, kahit saan pinakamatilim ka man na sulok ng mundo, huwag mong i-give up si Christ. Kasi hindi ka niya i-give up. Makaranas ka man ng gutom, wala kang kakainin ng ilang araw, huwag mong i-give up si Christ. Iwanan ka na ng lahat ng mga kaibigan mo. Never ever give up Christ. Kasi yun lang ang ating panghawakan. Sabi ni Christ, no? They shall never perish, and no one will snatch them away out of my hands. Kasi yung unang mga talata nito, nakalagay doon na, my sheep listens to me. My sheep knows my voice, and they follow me. So yun ang condition lang. No? So ibig sabihin, basta as long na nakikinig ka kay Christ, no? Siyempre, sigurado may palpak kayo. Tama po ba? Kasi ako nagpapalpak eh. Amen? Amen po ba? Kahit nagkasala ka, balik kay God. Amen? Laging sabihin, Lord, sabi naman sa Romans, walang makapaghihiwalay. Huwag kayong magtiwala sa sinasabi ng dyablo. Pag nagkasala ka, parang feeling mo na, ay, wala na ako kayo, wala nang pag-asa. Habang buhay ka, kapatid, may pag-asa. Amen? Habang buhay, may pag-asa. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya kapag nagkasala ka, I don't know kung ano ngayon yung sitwasyon mo. Maybe you feel like, ang dumi-dumi ko sa Panginoon. Yes, wala namang malinis sa Panginoon. Amen po ba? All of us are standing in front of God because of His grace. No one can stand in front of the Lord unless nakaranas siya ng grace ng Panginoon. Dahil totoo ang sinasabi ng Panginoon. All of us fall short of the glory of God. At nandito tayo sa mundo na makasalanan. Buenas at mapalad yung mga tao na patuloy na nagsusumikap na makagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Reward na po yun. Amen po ba? Ang totoo, wala na tayong pwedeng gawing iba para sabihing mahal tayo ng Diyos. Kasi noon pa man, mahal niya na tayo nang tayo pa ay lumulunoy sa kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Amen. And lastly, pwede na tayong tumayong lahat. Amen. Hallelujah. Yung una kanina, para manatili sa atin salita ng Diyos, kailangan nating mag-meditate at i-follow ito. Ito naman, yung si Jesus Christ bilang treasure, para manatili sa atin, no, ang will ng Panginoon, no, at ang relasyon natin sa Kanya, lagi tayong mananatili din sa Kanya. In John 15, sabi doon, we are the vine, God is the vine and we are the branches. No, sabi doon, if we remain in Him, He will remain in us, and we will become fruitful. For without God, we are nothing. Amen? So, remain in the Lord no matter what. Amen? Yun ang gagawin natin. But I want to remind everybody na kahit yung dalawang treasure na yon ay yung pinakamalaga sa atin, in Christ naman, tayo ang pinakamahalaga. Amen ba? We are God's treasure. Amen? Kung hindi niya ipapadala ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. In Psalms 144:3-4, sabi niyan, Lord, what is a human that you care for him? A son of man that you think of him? A human is like a breath. His days are like passing shadow. That's who we are. That's who we are. We are inadequate. Gusto kong gamitin yung words ni Sister Casey. Grabe yung sermon ni Sister Casey nung Wednesday. Pinaalala niya sa atin na tayo po ay kulang. We are all inadequate and only God could fill us. Ang Panginoon lang ang pwedeng magkumpleto sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng Diyos. In our text, and this is where I end, sabi dyan, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field.
Akala natin tayo po yan na nakakita. For certainly, it is not us. Tayo ang nakita ng Diyos. Tayo po ang natagpuan ng Diyos. Kasi sabi dyan, when a man found it, and that is God, He hid it again. Bakit He hid it again? Anong sabi natin kanina? What is the purpose of hiding? Is protecting. Amen ba? And then, in His joy, went and sold all He had and bought that field. Hindi natin kaya yon. No? Ang Diyos lang ang nakagawa nun. Giving up everything, even His only begotten Son. Ginibap niya lahat yon para sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I don't know kung ano po yung mga nararanasan nyo ngayon. But, if you feel like you are unloved, sabi ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig endures forever. Amen? Sabi ng Panginoon, blessed is the one who hope in the Lord. Let us put our trust and hope in the Lord. In 2 Corinthians, nakalagay doon na kahit we are wasting away outside, let us never give up in putting our trust in the Lord. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, nakikita ng Diyos yan. Batid ng Diyos ang kalagayan mo. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Kailangan mo lang tumawag sa Kanya. Sabi nga niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. And today, God is calling us to come to Him, to rededicate ourselves once again as His hidden treasures. Alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Babalikan niya tayo. Amen po ba? Amen. Yan ang pangako niya. Yan ang word ng ating Panginoon. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.